Special Chapter. Born Andrew Cloud, 5 years ago. Daddy, look! Daddy! Baby Freya know how to walk na po. Malakas na salubong sa akin ni Ram nang makapasok ako sa loob ng bahay. Really? How about Freya? Masayang tanong ko sa kanya. Of course she knows too po, Daddy. I miss you, Daddy. Tumalon-talon pa sa harapan ko si Ram. Tanda na magpapabuhat siya. Dati-dati hindi niya mabanggit ng maayos ang daddy. Ngayon ay alam niya na mas lalo naman ang mommy na dati ay mommy. Ang I love you na dating love you. He's now an 8 years old and we have a 2 years old little sisters, a twins. Our twins' names are Safia Grace Cyril Johnson Walker. Ilang minuto ang tanda niya sa bunso naming si Safia Grace Cyril Johnson Walker. I'm proudly said that I am the one who named them. Lamang ako kay Ana dahil si Ram lang ang pinanghalanan niya, which is Can Ezekiel Clayden Johnson Walker. I'm happy to know that his name ay hango sa pangalan ko. My wife really loved me. Even that time we're not together, she still named our son looks like mine. Naglakad ako papunta sa kwarto kung saan ang mag-iina ko habang buhat ko si Ram. Sanay na ako na pagbukas ko ng pinto ay si Ram ang bubungad sa akin ng nakangiti. Hey love! Bati ko kay Ana nang makalapit ako sa kanya na buhat-buhat si Ram. She smiled and gave me a kiss. Nandyan ka na pala. Housework, hubby? Tanong niya at inayos sa crib ang anak namin. After a year, nasundan na si Ram. His twins little sisters. Tiring, but it's fine. Sagot ko at dumukwang ako para halikan ko ang kambal. Oops, maligo ka na muna. Galing ka sa labas. Mamaya mo na sila halikan. At ikaw naman, Prince Ram ko, nagpabuhat ka na naman kay Daddy. Kaya sabay na kayong maligo kundi hindi nyo pwedeng hawakan ng mga prinsesa natin. Kinikiliti niya si Ram habang sinasabi yon. Napangiti ako dahil sa overprotective ang asawa ko pagdating sa mga anak namin. She's so careful and caring about us. Palaging kaming inuuna. Ayaw na ayaw niya na nagkakasakit ang mga anak namin. Dahil pakiramdam niya wala siyang kwentang ina dahil napapabayaan niya. And ayaw kong pakiramdam niyang yun. Cause she's so worth it. Kaya hanggat kaya kong iwasan gagawin ko. Huwag lang siyang mag-isip ng kung ano-ano. Ipaghahanda kita ng merienda. Tumango ako sa kanya at bago pa man siya makalabas ay pinigilan ko siya. At hinalikan sa noo. Pwede mo naman niyang iutos sa maids ha. Bulong ko sa kanya. Alam kong pagod siya sa maghapon rito sa bahay. Kahit na may mga katulong kami rito, alam kong gumagawa pa rin siya. Lumipat na kasi kami ng bahay at kumuha ako ng 10 katulong na makakasama nila sa bahay at para gawin ang lahat ng dapat gawin. Maliban sa 2 yaya ng kambal. Ayaw ni Ram ng yaya. Si mommy niya lang ang gusto niyang mag-alaga sa kanya kaya hindi ko na pinagpilitan. Kaya ko naman eh. Isa pa gusto kitang pagsilbihan. Tinulungan niya akong hubarin ang necktie ko. Thank you so much for all, love. I don't know what's now today if I don't have you in my life. Thank you for getting back to me and for staying. I love you so much, more and more than my life. Because you are my life. I love you too, hubby. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Hinaplos niya ang pisngi ko kaya pinulupot ko sa bewang niya ang braso ko at bahagyang hinapit ko siya papalapit sa akin. Thank you for giving me a wonderful kids. This is all what I dreamed of. Sambit ko bago ko ang kininang labi niya na kaagad naman siyang tumugon. I love you. I whispered between our kisses. Natatarantang nagtungo ako sa kusina para magtimpla ng gatas ng kambal. Umiiyak na sila at hindi ko na mapatahan-tahan. Sinabayan pa ng tantrums ni Ram kaya pare-pareho silang masama ang loob sa akin. Hindi ko na tuloy alam kung sinong uunahin ko sa kanila at kung anong dapat kong gawin. Wala si Ana dahil may girls out sila ng best friend niyang si Abby. Minsan lang siyang lumabas para magsaya. Bilang asawa niya, I wanna make her happy. I'll make sure that she'll be safe. Ako nang nagpaiwan sa mga anak namin. Wala ring maids ngayon dahil sa linggo at day off ng mga ito. Kung kailan kailangan ko pa naman ng tulong nila saka naman nagsabay-sabay na mag-day off at pumayag naman agad ang asawa ko. Baby Freya, milk. Pinadede kong kambal na siya namang ikinahinga ko ng maluwag nang tumigil na sila. Inayos ko sila sa kama. Umiiyak sila sa tuwing wala si Ana. Kapag inaantok. Ngunit kapag may gatas na tahimik na at nahihimbing. Sleep tight, my angels. Hinalikan ko ang 2 prinsesa ko
Bago ko tinapunan ng tingin ng panganay ko na nakasiksik sa gilid habang nakaupo sa sahig nitong nursery room. Ikinalat niya lahat ng laruan nang hindi ako makipaglaro sa kanya ng armas na baril-barilan dahil abala ako sa pag-aalaga sa mga kapatid niya. Imagine, pinapaliguan ko ang kambal. Humihingi siya ng dede. Pinalitan ng diaper ang kambal. Panay ang hingi ni Ram ng pagkain. Pinakain at binantayan dahil sobrang likot na nila. Ito namang si Ram gusto ng maligo. At nang nagwawalaan ang mga kapatid niya, nakipagsabayan na rin siya sa pagtatampo. Hindi ko nga alam kung paano napagsasabay ng asawa kong pag-aalaga sa tatlo kapag wala ako. Hey, wanna play with daddy? Lumapit ako kay Ram at lumuhod ako sa harap niya para magkatapat kami. Come on, son, let's play. What do you want to do again? I talked to him but he maintained silence and he was sad. Ginulo ko ang buhok niya dahilan para mapatingin siya sa akin. You don't love me anymore, Daddy. You always have time with my sisters and you don't want to play with me anymore. He pouted. Nakita kong nangingilid ang mga luha niya. Ganito siya palagi kapag hindi ko mabigay-bigay ang atensyon ko sa kanya. Konting maling galaw ko, iniisip niya na hindi ko na siya mahal. Napakaseloso niya. Lalo pat kapag binubuhat ko si Andre, anak ni Van at Avi. Di ko siya masisi lalo pat nakikita kong sarili ko sa kanya. He doesn't want to have a brother. He always wants to be my only boy. Bagay na hindi ko ipaparamdam sa kanya ang bagay na dinanas ko. Hindi kasi madaling kalimutan ng sakit kapag ang ama mo mismo ang nanakit sa'yo. Hindi lang ako binigo ng ama ko. Pinaramdam niya rin sa akin na mas importante sa kanya si Lincoln. At kay Dad, na sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal na hindi matutumbasan ng kahit na sino sa mga pinsan ko. Mahal niya kaming mga apo niya. Hindi favoritism ang tawag doon. Sadyang iba-ibang pagmamahal lang ang ipinaparamdam niya kung saan kami magiging masaya. My love for you will never change. No one can steal the way I love you, kiddo. Even your sisters, remember? You always be my only boy. And always be my friends. Ram, do you understand me? I'm sorry po, Daddy. I'm just jealous. Lumapit siya sa akin at yumakap sa leeg ko ng mahigpit. Don't be, son. They are your sisters. You must love and care for them. I really care and love them, Daddy. I love my sister so much. Thank you for granted my wishes, Daddy. You're the best. I love you po, Daddy ko. Humalik siya sa pisngi ko. That's my boy. Binuhat ko siya. I love you more and more. Ginulo ko ang buhok niya at ginawaran ko siya ng halik sa ulo. Nilapitan ko ang kambal, mahimbing na itong natutulog. Saglit kong ibinaba si Ram sa gilid ng kama at kinuha ko ang milk bottle nila na wala ng laman at pinalitan ko ng pacifier. Ilang beses kong tinanong si Ram kung anong gusto niyang gawin. He want to have race with me with his remote control cars. Habang naglalaro kami, gusto niya nang kumain ng pizza. Kaya umorder ako ng merienda namin mag-ama. Ilang saglit pa'y dumating na ang pizza. Ayaw niya ng Coke float kaya pinagtimpla ko siya ng gatas sa milk bottle niya. Yes, dumidede pa rin siya. Ginagaya ba naman kasi niya ang lil sis niya. Pagkatapos namin magmerienda ay inayos ko ang kalat namin dalawa sa sala bago kami nagtungo sa kwarto upang maligo. Habang binabasahan ko siya ay humihikab siya at umakto na para bang antok na antok. I tried to ask him what will play next but he maintained silence. It means he want to rest and sleep. Bumalik kami dalawa sa nursery room. Gusto niyang matulog katabi ang mga kapatid niya, ngunit sa dibdib ko. Thank you for taking care of us, Daddy. Don't mention it, kiddo. It's my duty. Go to sleep now, baby. Mahigpit niya akong niyakap. Nakahiga ako sa kama habang nasa ibabaw ko naman ang anak ko, na nakadapa at mahigpit na nakayakap. Hinalikan ko siya sa noo bago ko tinitingnan ng kambal na nasa kanan ko. Magkayakap rin ang mga ito na natutulog. Hinintay ko na makatulog si Ram, pero sa kasamaang palad mas nauna akong nilamon ng antok kaysa sa kanya, dahilan para makatulog ako. Naramdaman kong kaluskos mula sa ibaba, hanggang sa narinig kong pagbukas at sara ng kwarto na kinaroroonan namin. Bahagya akong iminulat ang isa kong mata at nakita kong pumasok si Anna. She's now home. I pretend to be still asleep, to see what she's going to do after she get home, her husband and kids sleeping like this. "Aww," she commented like she never expect to saw us like this. Naramdaman kong lumapit siya sa amin. Sinilip ko siya. I saw her kissing our angels.
at kinumutan niya ito. Bahagya siyang lumingon sa amin ni Ram kaya ipinikit ko ang mga mata ko. Naramdaman kong umupo siya sa gilid ng kama sa tabi ko at dumukwang para halikan si Ram. Ramdam ko nakatitig siya sa akin hanggang sa maramdaman kong humaplos ang palad niya sa pisngi ko bago niya ako hinalikan sa noo. After giving us a kisses, she left. Dahan-dahan kong ibinaba sa kama si Ram sa tabi ng mga kapatid niya at inayos ko silang tatlo. It was a queen-size bed, kaya kahit na malikot sila, hindi sila basta-basta mahuhulog. Nagmumukha lang na maliit dahil sa tambak na mga unan. Dahan-dahan akong lumabas ng nursery room para hindi sila magising. Maingat kong isinara ang pinto. Nag-inat ako ng katawan bago nagtungo sa master's bedroom. Wala akong natagpo ang asawa sa kwarto. Sinilip ko ang banyo maging ang walk-in closet. Hindi ko siya nakita. Naiiling na lumabas ako ng silid at bumaba. Habang pababa ako ng hagdan ay naririnig ko ang boses niya mula sa kusina na may kausap siya sa kabilang linya. Oo na, tulog ang mag-ama ko at istorbo ka sa pagluluto ko. Siyempre, gusto kong bumawi sa kanila, maghapon ko na silang hindi nakasama, kaya dapat ipaghanda ko sila ng masarap na hapunan. Sira, gawain mo yan, gaga ka. Mag-aral ka kaya magluto. Sige ka, ipagpalit ka ni Van sa isang chef. Baliw! Natigilan siya sa pagsasalita nang mapansin niya ako. Nakasandal ako sa pader habang pinagmamasdan siya naghahanda ng lulutuin niya. Habang nasa harap niya ang cellphone niya, kausap ang kaibigan niya. Subukan niya lang na magloko. Siya ang talo. Napalunok ako dahil sa akin siya nakatingin habang sinasabi ang katagang yun. Alam ko dahil kapag gumawa ako ng bagay na ikakasira ng pamilya ko, maiiwan akong mag-isa. Ang isang pagkakamali ay panghabang buhay kong pagsisisihan. Hinding-hindi mangyayari yon. Minsan na ako naiwan. Hindi ako papayag na maulit pa ang nakaraan. Hindi lang siyang mawawala sa akin kundi pati ang mga anak ko. Bagay na hindi ko kayang ipagpalit sa anumang bagay dito sa mundo. I have a family I dreamed of. Happy and content. Yeah, bye. Pinatay niya ang tawag at ngumiti sa akin. Lumapit ako sa kanya. I hugged her and kissed her shoulder thrice. I felt her hands wrapping around my waist, and she hugged me back. Hi. I kissed her forehead. Baby, how's your day? She wrapped her hands around my nape. Yan ba talaga ang gusto mong itanong sa akin? She playfully asked that make me shook my head twice. Okay, why did you say that? Baby, don't you trust me? Do you think I can fool you after giving me a wonderful family? Baby, I love you. I love you so, my love. My queen. Asus, sabi ko na nga ba magre-react ka? Wala akong sinabing ganyan. Wala tayo dito kung wala akong tiwala sa'yo. Wala akong masayang pamilya kung hindi kita mahal, Andrew. Baby, I love you. She sweetly smiled and caressing my cheek. I love you to the moon and back, baby. I give her a smack kiss on the lips before I kiss her again, sweet and passionate. Oo na, dinadaan mo na naman ako sa paglalandi mo. Doon ka na muna, hindi ako matatapos dito, I swear. She put her hands on my waist. I'll help. What do you want me to do? Ako na, kaya ko naman to. Isa pa, alam kong pagod ka sa pag-aalaga sa mga anak natin. You're tired too. Let me help you. Gusto ko itang masolo kahit sa kusina man lang. Sira. Sige na nga kung yan ang gusto mo, igisa mo ang sibuyas at bawang. I cut her deep. Take it slowly. Hindi ko kaya to. Lamsik? She laughed as she heard my question. Pagkatapos niya magluto, tinutulungan ko siyang ihanda ang mesa. Bandang 8:00 na ng gabi, kaya nakaramdam na ako ng gutom. Baby, let's eat. Aya ko sa kanya at pinaghugot ko siya ng upuan. Sandali lang, inaayos ko pa tong dessert natin. Napatingin ako sa itaas nang marinig kong iyak mula sa nursery room. I'll just check our kids, babe. I'll be back. Yes, babe, please. Umiiyak ata si baby Safia. Tumakbo ako paakyat sa nursery room. Pagdating ko sa harap ng pinto, hindi ko na naririnig na umiiyak sa loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. I saw my son crying his little sis, baby Safia, while caressing baby Safia's hair, like he's trying to get her back to sleep. I smiled and my heart melted as I saw that scene. I can see that my older son will be a very good brother to her twin sisters. He's just a toddler, but he managed to take care of his sisters, then calling us.
Na, baby Fia, kuya's here. Hinalikan nito ang noo ng kapatid at mas niyakap niya. Sa kambal kasi mas iyakin ng panganay naming si baby Safia. Gusto niya palagi naglalaro ng make-up. And then she loved to wear fashionable clothes. And she loved to play Barbie unlike Safia. She wanted to wear Ram's clothes, play with Ram's toys, and strong one. Nilapitan kong anak ko na hirap ng buhati ng kapatid niya. Ngumiti siya nang makita ako. Kaya sinuklian ko siya ng ngiti bago ko kinuha sa kanya ang kapatid niya. Ginulo ko ang buhok niya at tiningnan si Fia. She's not sleeping. Hi, princess. Are you hungry? Tinuyo ko ang pisngi niya. Umiling siya at isiniksik sa leeg ko ang mukha niya, habang mahigpit na nakayakap sa leeg ko. Kahit kailan talaga mami's girl lang isang to. She's preparing dinner, my princess. I kissed her cheeks, and look at the two who was sitting in the bed. Ngumuso sa akin ang kiss si baby Safia while she's extended her arms. Umaklu ako at hinalikan niya ako sa labi at nagpabuhat sa akin pababa sa kama. My son pouted that he's hungry. Let's go. Mommy's waiting for us. Don't be sad, baby Safia. Mommy is here already. Pakiusap ni Ram sa kapatid niya na walang imik sa bisig ko. Binuksan ko ang pinto at una nang lumabas si Ram habang hawak ang kamay ni baby Safia. Nang pababa kami sa hagdan, ako nang humawak sa kamay ni baby Safia. Mahirap na baka madapa pa siya. Mahulog sila ni Ram. Tumakbo si Ram papunta sa mami niya habang isinisigaw ang pangalan nito at yumakap sa bewang nito. My baby Ram. Hinalikan ni Ana ang noon ni Ram, saka ginulong buhok nito. I miss you po, Mami. Tumili din si Safia at tumakbo rin papunta kay Ana. Lumuhod si Ana at sinalubong ng yakap ang anak namin. Hello, my baby. Hinalikan ni Ana si Safia sa labi. I miss you, my baby. I miss you, my Ram. She hugged the two. Nakatingin lang ako sa kanilang tatlo nang maramdaman kong gumalaw si Safia at nilingon niya ang mami niya. She pouted like she's the very awful in the world. She's really cute the way she do that. Oh, what happened to my Fia? Why are you crying, my baby? Lumapit sa amin si Ana. Kinuha niya sa akin si Fia at niyakap ito bago hinalikan. Hinahanap ka niyan kanina pa. Sabat ko't nilapitan ng dalawa. Pinaupo ko ng dalawa sa upuan nila habang naglalambingan pang mag-ina. Hi baby, I miss you. Her baby pouted. Then Ram and baby Priya asked in union if how about them. Of course, for you three. But before that, let's eat first. Pinaghugot ko ng upuan si Ana habang nakaupo sa kandungan niya si Fia. Minsan mas bunso pa ang dating ni Fia kay Priya. Alagang-alaga ni Ana. Samantalang ang bunso namin learning how to be independent. Ayaw niya na masyado siyang binibaby. Inalalayan ko sa pagkain si Priya. Paminsan-minsan si Ram din. Maging si Ana nilalagyan ko ng pagkain sa plato. Sinusubuan niya lang si Fia dahil ayaw kumain ng mag-isa. And we used to it. Pagkatapos namin kumain, akong nag-ayos at nagligpit ng pinagkainan namin. Tinulungan ako ni Ram kahit nakakabagal lang sa kilos ko. Umakyat na si Ana kasama ang kambal. Ayaw kasing humiwalay sa kanya ng mga ito, kaya no choice ako maglinis. Pagkatapos kong maghugas at iligpit ang lahat ng ginamit namin, binuhat ko si Ram papunta sa master's bedroom. Nasa mini living room ang tatlo, mukhang naglalaro sila. Kaya dumiretso kami ni Ram sa banyo para maligo. Sinuotan ko siya ng terno na Batman pajama and shirt. Nagsuot lang din ako ng bench short at pumunta sa kinaroroonan nila. Mami! Sumiksik si Ram kay Ana na agad niya ring niyakap. Nakaupo sila sa sahig. They're in carpet. Umupo ako sa sopa kaharap sila. Lumapit naman sa akin si Priya at ipinakita niya sa akin ang pasalubong ni Ana. Iniyayabang sa akin ang anak kong biniling laruan sa kanya ni Ana. Pero sinabi niyang mas gusto niya ang mga laruan ng kuya niya. Ikinulong ko siya sa mga braso ko at hinalikan sa buhok. What's wrong, baby? It's nice. I commented as I saw a toy car printed by a Barbie. I look at Ram's toy. It was a toy car but it was a manly design. Naku, ayaw daw niya at masyado daw girly. Okay, I'll buy you a new one but keep it. Your mom gave it to you. Sumang-ayon naman ang anak namin. Humalik siya sa akin bago tumakbo papunta sa mga kapatid niya na naglalaro sa carpet. Tumayo si Ana at lumapit sa akin. Umupo siya sa kandungan ko kaya agad ko siyang niyakap. Anong pinag-uusapan niyo? Ayaw niya ba ng pasalubong ko? No, not like that. She want like Ram's toy.
Baby, I don't know why she loved that. I'm afraid that she may adopt it when she grow up. She's just a kid, babe. She can change. Isa pa, let her do whatever she wants. Let's just accept that our youngest is different to our middle child. Yeah, but they're twins. Not all twins have the similarities. Sometimes it's just in look and figure. Different like and unlike. Congratulations, man! Sumalubong sa akin si Red ng isang mahigpit na yakap. Thanks, dude. I replied with a full-up smile. Congratulations, buddy, for the new launching of your successful project. Ben tapped my shoulder bago umakbay sa akin. Thanks, bud. We fist bump. Pagbati! Pagbati! Nakipagkamay sa akin si Van. Nakasunod sa kanya si Vin at sumaludo sa akin. Then I salute back. That's what you call Bon Walker, Ben proudly said with a full of smile. We are in the party in the 5-star hotel, where the launching of my new project. After so many years in the world of business, I stay on the top, known as the multi-billionaire. Ladies and gentlemen, napatingin kami 5 sa stage. Nagsasalita ang MC sa gitna. Good evening. Tonight, we're here to witness the launching of the new project by Mr. Bon Walker, the CEO of Walker Empire. May I call Mr. Bon Walker? Napuno ng palakbakan ng buong venue. There's so many people here. From family, friends, business partners, even an enemy are invited to come. This will be a big event of my life. There is so many paparazzi, and we are live on TV worldwide. I walked in the red carpet. There are so many cameras that focus on me. They're taking a picture of mine. I look at the right where the table of my family. They're looking at me smiling ear to ear. My son clapping his hands. My twins is giving me a flying kiss. I look at my wife beside them. She's wearing a nice black halter silk nice dress. Silver stiletto heels. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok. And her light makeup shine her beauty. She's so very hot. Baka pagkatapos nito masundan ng kambal. Good evening, ladies and gentlemen. I started. A round of applause filled my ears. First of all, I thank you for coming to witness the big event of my life. You don't know how grateful I am seeing all of you here to celebrate with me. This project is made by love. I paused as I heard them laughing. Shout to my wife, you're so stunning and hot tonight. I look at my wife who shook her head. Ngayon lang ba? She playfully asked. Nagkahiyawan naman ng mga tao. Actually, you always be beautiful in my eyes, even you don't. Tama na yan, maawa ka sa single. Landi mo talaga. Huwag sa harapan ko, nandidilim ang paningin ko. Nagtawa na ng mga tao dahil sa sigaw ng mga siraulo kong pinsan. Hindi ko alam kung paano ko na natapos ang sinasabi ko na puro na lang kalokohan. Sa totoo lang wala akong nasabing matino sa stage. One thing I know, sa pagbubukas ng aking bagong kumpanya, yes, nakapagtayo ako ng sarili kong company na masasabi kong akin talaga dahil ako mismong nagpatayo nito. Ako ang gumawa ng design. Lahat ng bagay ay halos ako ang gumawa. Maliban sa pagtayo nito, I am the CEO of the Walker Empire and the founder, owner of GRSS Company. GRSS stands for Anna, Ram, Safia, and Safira, the love of my life. They are my life, my strength, and everything. Bandang 12:00 na ng madaling araw nang maisipan kong umakyat sa hotel room namin. Nauna nang mag-iin ako dahil inaantok ng bunso namin. Hindi ko naman pwedeng iwan sa baba lalo pa sa akin ang gabing ito. Congrats, babe! Bungad sa akin ni Ana pagbukas ko ng pinto. Mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin at ginawaran ako ng halik sa labi. She wrapped her arms around my neck and straightly looked at my eyes. I'm so proud of you. You fulfilled your big dream. Told you, you can do it. Despite all of what you're doing in business, you still have a lot of time and attention for us. I thank you so much for the love, care, and for everything. We love you, Daddy. I love you even more, babe. I unlocked another achievement because you're always there for me, to support and never stop loving me. Thank you for understanding. I'm so lucky to have you in my life, baby. I hug her before I claim her lips. She kissed me back, and our kiss became deeper and deeper. I don't know how we reached the bathroom that we're just in the room where our kid's sleeping at. I love you, baby, I whispered huskily. I love you too, Andrew.
Hindi man naging madali ang lahat para sa amin. Hindi man perpekto ang aming nakaraan. Ang mahalaga buo at masaya ang aming pamilya. Hindi man ako perpektong asawa. Sinisiguro ko naman na magiging mabuting ama ko sa mga anak ko. Paano ba yan? Nasa tamang tao na ako. Nasa tamang pag-ibig at pamilya. Sana kayo din.